Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, papasok tayo sa pag-aaral sa banal na libro. At ang pag-aaralan natin ngayon ay isang pagpapakilala ng Panginoon kung sino ang dapat nating mahalin, pakaingatan, ibigin at bigyan ng malaking pagpapahalaga. Napakaganda ang ating pag-aaralan ngayon at ito'y hahanguin natin sa aklat ng unang Juan chapter 2 verses 15, 16 at 17. Ito ang ating pag-aaralan ngayon upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga tekstong ito. Ganito ang kanyang winika. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Isang aral ito na napakaganda. Nagbibigay ng pagkilala sa dalawang bagay. Sa mga bagay na makasanlibutan at sa mga bagay na kalooban ng Ama. At ito ngayon ang ating hihimayin, ito ang ating uunawain. Kung minsan maraming mga tao na hindi masyadong nakakaunawa sa mga bagay na ito, kaya lubos nilang ibinabaling ang kanilang pagtingin o kanilang pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan ay hindi na iaalis ang mga kayamanan, ang mga karangalan na gustong kamtin ng maraming tao, mga kayamanan, mga bagay na magaganda sa paningin, mga posisyon na matataas sa lipunan, mga pamumuno, at iba pang mga bagay na maaring ibigin ng mga tao na hindi nakakakilala ng pagkakaiba ng mga bagay sa sanlibutan at ng sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi na pag-ibig sa sanlibutan ay hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung titignan natin, ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan tulad ng kanyang sinasabi ay lumilipas. Kung sakali man na ang isang tao ay magkaroon ng limpak-limpak mang kayamanan dito sa mundo, lumilipas din yan. Pansamantala lamang yan, lumilipas. Kung ang isang tao ay makamtan man niya ang karangyaan sa buhay, makamtan man niya ang mataas na posisyon, huwag siyang magmalaki sapagkat pansamantala lamang yan. Lumilipas din ang mga bagay na yan. Lumilipas. Kung ang isang tao, lalo na sa mga kabataan, kung ang isang
lalaki, binata, ay napakagwapo at napakamakisig tingnan, huwag siyang magmalaki sapagkat lumilipas yan. Lumilipas. Ganon din sa mga dalaga. Kapag ang isang babae, dalaga, ay napakaganda niyang tingnan, napaka-sexy na sinasabi, huwag siyang magmayabang at magpalalo sapagkat ang kanyang kagandahan ay lumilipas yan. Maging ang anumang bagay na tinatangkilik ng sino man, huwag siyang magpalalo sapagkat yan ay pansamantala lamang, lumilipas din yan. Maging ang kaniyang kalakasan man, katalinuhan, huwag siyang magkakamali na mag-isip na ang mga bagay na yon ay kanyang tataglayin sa habang buhay sapagkat ang lahat ng mga yan ay lumilipas. Lumilipas yan. Sa paglipas at pagdaan ng mga taon, sumusunod at sumasama ang mga bagay na tinatangkilik ng bawat tao. Sumusunod sa paglipas ng panahon. Sumusunod na mawawala. Tulad ng isang bulaklak, na ang isang bulaklak man, kapag sumibol at namukadkad, gaano mang kaganda yan, hindi magtatagal, lilipas ang kanyang kagandahan. Lilipas ang kanyang kagandahan. Ganon din sa lahat sa buong sanlibutan. Napakarami na ang hari na dumaan sa iba't ibang mga kaharian, iba't ibang mga nasyon. At may mga hari na sadyang mapupusok, sadyang matatapang. Ngunit ang kanilang pamumuno ay lumipas din. Lahat ng bagay ay lumilipas. At sino man ang nagnanais na umangkin ng anumang bagay sa sanlibutan, lilipas lahat yan. Ngunit, kung ang sino man na tao ang magnanais na ang kanyang tatangkilikin sa buhay ay hindi lilipas, ito ang sabi niya: ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So, napakagandang isipin ito. Ano ang mga kalooban ng Diyos? Ano? Tulad ng pag-iisip ng mga tao sa mga bagay na makasanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan ay kanilang sinisikap na alamin. Pinagsisikapan nila at pinaghihirapan yan na kamtin. Bagaman lumilipas lahat yan. Lumilipas. Ngunit, kung ang sino man ay nagnanais na ang kanyang makakamtan ay hindi nalilipas kundi nananatili magpakailanman, kinakailangan na hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos lamang ang nananatili magpakailanman. At higit na kayamanan ang kalooban ng Diyos kaysa sa mga bagay sa sanlibutan. Dahil makamtan man ng isang tao ang mga bagay sa sanlibutan, tulad ng limpak-limpak ng mga kayamanan, pilak, ginto, mga sasakyan, lupain at mga bahay at kung ano-ano pa man na kayamanan, sinasabi nito na ang lahat ng mga bagay na yan ay lumilipas. Ngunit kung ang isang tao ay kanyang hahanapin ang kalooban ng Diyos, kahit man lamang kaunti ang kanyang nalalaman tungkol sa kalooban ng Diyos, ito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Ito ay magiging kayamanan niya na hindi na mawawala sa kanya. Ito ay kanyang tataglayin. Ito ay kanyang kakamtin.
ito ay kanyang magiging kanya lamang mula dito man sa lupain, lalong-lalo na sa langit na bayan. At ano-ano ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Napakagandang alamin ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ito ang tunay na kayamanan ng isang tao. Ito ang kanyang kayamanan dito sa lupa na kanyang maaari niyang dalin kahit sa langit na bayan. Magiging kayamanan niya magpakailanman, hindi na mawawala sa kanya. Kaya't napakaganda. Maraming nag-e-enjoy na maghanap ng mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil kapag dumadami ang kanilang mga kayamanan, lalo din silang nasisiyahan. Hindi naman masama na magkamit ang isang tao ng mga bagay na sa sanlibutan kung ang mga bagay na nasa sanlibutan ay gagamitin sa kalooban ng Diyos. Napakaganda rin kung ang isang tao masipag man siyang maghanap ng mga bagay sa sanlibutan, huwag lang niyang iibigin. Ito ang masama. Kapag ang mga bagay sa sanlibutan ay inibig ng isang tao, patungo siya sa kapahamakan. Lilipas lahat yan. Ngunit kung kamtin man niya ang mga bagay sa sanlibutan at gagamitin niya para sa kalooban ng ating Panginoon, ito ay karapat-dapat sa Panginoon at mananatili sa Kanya magpakailanman. Hindi yung kayamanang nasa sanlibutan ang mananatili sa Kanya, kundi yung bunga ng pagpapagal niya na ginamit niya ang mga bagay sa sanlibutan para sa kalooban ng Diyos. So, napakaganda ang aral na ito at napakainam na pag-isipan. Kaya hinihingi ko sa inyo na unawain niyo ito, palawakin ninyo sa inyong kaisipan ang mga bagay na nasa sanlibutan at ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat.